the words of God, healed. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, hindi nabubuhay kang may patayasan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a Even if preacher it's- now in this time who is reading in details all the answers to Who is Christ? Is He God or man? May dating tao sa Diyos. Yun ang dating. Jesus is the King of Kings. Se o Senhor mesmo, o ser dele, está em todo lugar, porque é necessário para a sua The church must be called the church of God. Kasi He that is of God heareth God's word. cuerpo es iglesia. That's why we come here to study and learn and investigate. Prove to me they know the Bible. I will prove otherwise. Nung pumisa napanood ko sa TV, ang sabi, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pwede siyang magsinungaling. Ito po ba'y tama? Yan po ay isa sa kasinungalingan. Binibigyan nila ng pakahulugan yung salita ng Diyos sa Biblia galing sa kanilang sariling kaisipan. Pero yan po ay kasinungalingan po yan, nasasabihin nila, ang Diyos daw marunong magsinungaling. Gusto lang nilang tutulan ako, burira mo, yang nanong panaral kung tutulan de. Uling makasulat po kasi kayong Biblia, panaral ke, itang keng Tito 1:2, basahin natin sa Tagalog at saka sa Kapampangan. Pakinggan nyo ang sabi sa Tagalog, kapatid na Luz. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ayon po sa Biblia, ang Diyos ay di makapagsisinungaling. Maliwanag po yan, kapatid. King Kapampangan nga nawari, King kapanayan, king biye alang angga, aing Diyos, ae malyaring maglaram, pengako na ng minuna king panahon, aalang kapupusan. ay ing makasulat, ing Diyos ae malyaring maglaram. Kasi sinabing malyaring maglaram, agyang mayupayaya keng sabla, naagawang maglaram mo kasi sasabihan na malyaring maglaram. At may kaimposibleng maglaramin Diyos, uling Diyos nening katutuan. Lawen nyo, basang kay po keng English. Nga na ka rin, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. He is a God that cannot lie. Even if He wanted to lie, He cannot lie. Yan po sinasabi. Kahit saan mong Biblia basahin. Doon sa Bibliang Espanyol, ang sabi po dyan ganito, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios, que no puede mentir antes de los tiempos de los siglos. Meaning, God cannot lie. And according to the Bible also, another verse that was written by Paul tells us that it is impossible for God to lie. Imposibleng in Diyos maglaramya. Pakiramdaman nyo in Hebreo 6:18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. You see, in the past eternity, it was impossible for God to lie. And in the coming eternity, it is also impossible for God to lie. Why? Let us repeat reading Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. See, in the coming eternity, if we are hoping for the coming of eternal life, according to Paul, the one who promised it is a God that cannot lie. Meaning, He lied not during the past, He is not lying in our times, and He will not lie until the coming of eternal life, and that is through eternity. He is a God that cannot lie. Hindi siya maaaring makapagsinungaling nung nakaraang panahon, sa kasalukuyan at sa darating na walang hanggang buhay, sa eternity. So,
Pwede bang may isang tao na apihin ng Diyos? Magagawa ba ng Diyos mang api ng kahit isang tao? Diyos yan ng hustisya. O, tanyo, ang Diyos ba na mahabagin, na nangakong magpapatawad siya? Pwede ba siyang, pagka yung isang tao ay talagang taos-puso, pwede bang hindi niya patawarin? Siyempre, patatawarin dahil siya nagsabi na pag nagsisi ka at gumawa ka ng matwid, papatawarin. Hindi pwedeng kung makapangyarihan siya sa lahat. Basta ayoko. Wala ako sa mood, hindi kita patatawarin. Pwede bang sabihin ng Diyos yun? Baka mayroong susubok-subok ng mga ministro dyan. Tumayo kayo, ipagtanggol nyo ang aral nyo na walang kahahantungan kundi impyerno. Ang Diyos kahit makapangyarihan sa lahat, meron siyang hindi pwedeng gawin. Yan po hindi tinuturo ng mga ministro Kahit na siya makapangyarihan sa lahat, meron siyang hindi pwedeng gawin. Alam nyo ang isang hindi niya pwedeng gawin? Hindi siya pwedeng magsinungaling. He is a God that cannot lie. Ano pa ang meron siyang hindi pwedeng gawin? Pakinggan nyo sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Pwede bang ang Diyos ay magbago? Hindi po, kapatid na Eli. Kahit makapangyarihan siya sa lahat, hindi siya pwedeng magbago. He will remain as is from eternity to eternity. Siya ay hindi pwedeng magbago. Siya ay laging tapat. Siya ay laging totoo. Siya ay laging mabuti. Hindi siya pwedeng magbago. He's a perfect, infinite God. Una, hindi siya magsisinungaling. Ikalawa, hindi siya magbabago. Mananatili siyang perpekto, mananatili siyang mabuti, mananatili siyang totoo, mananatili siyang hustisya, kahit ano pa ang mangyari. Yan po ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Maliligtas po ba ang lahat ng tao sa araw ng paghuhukom? Meron po taong hindi maliligtas, kapatid. Gusto po ng Diyos lahat ng tao maligtas. Gusto ng Diyos yon. Pakinggan niyo po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Basahin nga natin yan sa Kapampangan. Iti mayap at matatanggap king panimanmana ning Dios ake katang talapagligtas. Aya burina king ding anggang tao mikabusla at mirasla king belwan ning katutuan. So, kukutnan mo yung burina ng Diyos. Kung ang tatanungin natin yung gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Meron ba siyang pwedeng kahit isa na gusto niyang mapahama, kahit isa lang? Pakinggan nyo sa 2 Pedro, kung merong gusto ang Diyos na kahit isa'y may mapahamak. 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi pala ibig ng Diyos na sino man, kahit isa lang, ay mapahama, kundi lahat ay magsipagsisi. Yan po ang gusto ng Diyos, kapatid. Gusto niya lahat ng tao maligtas. Gusto niya walang mapahamak kahit isa, kahit na sino. Gusto niya lahat makapagsisi at maligtas. Gusto ng po ng Diyos yan. Hindi na po natin yan matututulan dahil sinasabi yan ng 2 apostol ng Biblia. Kung ang Diyos ang ating tatanungin, lahat ng tao gusto niyang maligtas. Kaya lang, meron talagang hindi maliligtas. Merong hindi maliligtas dahil ayaw silang sumunod sa Diyos. Pakinggan mo po, kapatid, sa Kawikaan 1:24 hanggang 30, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo,
Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Yan. Kaya po merong hindi maliligtas kasi merong tao, siya na mismo ang gusto niyang mapahamak siya. Pero kung ang Diyos ang tatanungin natin, gusto ng Diyos lahat tayo maligtas. Kaya lang may matigas ang ulo. Sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Minaus ko. Tinanggi kayo, inatyat kayong gamat ko, talantaong pepakundangan. Nune binili yung kingalaing hanggang usok ko, at alakong biryan king pangamano ko. May liko naman, king aldo na ning kasakitan nyo, manyuno ko nung datang na yung kekong takot. Ngeninging kekong takot daratangayan timong meto nga bagyo, at yung kekong kasakitan daratangayan timong meto nga yalisus. Ngeninging kagut-gutan at impa magsalbat datang na kay kayo. Kanita mausla ka na ako, dapot na ako makibat. Panintunan da akong masipit dapot era na ako akit. Antining kesaman dahil belwa na tera pinili, takot king ginu. See? Meron po talaga hindi maliligtas, kapatid. Pero gusto ng Diyos lahat maligtas. Kaya merong hindi maliligtas, ayaw silang sumunod sa Diyos. Yun po ang dahilan nun, kapatid. May katanungan po ako sa inyo. Dalawang taon na magkasunod. Tungkol po ito sa Jesus at saka sa Holy Ghost, sa Holy Spirit. Sige po, kapatid. Kasi po, dumating yung time sa akin, nung ako'y nagre-research pa noon, talagang masidi yung aking pagre-research. Araw at gabi, nahanap ko yung truth behind all the facts na ang nasa paligid ko worldly things. Dito ko rin ho natungayan na may mga certain truth na pag tinignan mo sa harapan ay hindi talaga truth. Pero pag pumunta ka sa ibang angle, makikita mo yung truth behind. Ngayon po, sa katanungan ko, nasigurado ko po ngayon tungkol kay Jesus. Kasi po, most of the time, during my Christian life, kapag ka-member po ako ng isang church, at yung mga pagtanungan ko po nung nire-research ako tungkol sa mga kasagutan ng mga iba't ibang sekta, na natunghayan ko po na hindi ko talaga masasandalan sila. Kasi lahat po sila, kung tutuusin, ay wala akong nabasa ni isa man lang kagaya ng binanggit ng Panginoong Yesus sa John chapter 14, verse 6. Hindi niya po sinabi dyan na, but by Peter, but by Mary, o sino man patron. At hindi niya rin po sinabi kung sino man yung sugo dyan na dapat mong pakinggan. Only by Jesus Christ. Kaya kung iniisip ko po madalas, minsan napapanood ko po sa inyo yung inyong, nagwawari po ko sa Panginoon, Lord God, kung totoo ka, Panginoong Yesus, dapat malaman din ng Pilipino na merong truth behind. Kaya nung pinanampalatayaan ko po itong John 14:6, nagtanong ako, kanino ako pwede magtanong na talagang totoo kapag nagsalita? Na wala siyang mali. Kailangan makita ko siya na lahat ng sasabihin kung sino man tong taong to, kailangan tama. Mapa-history man siya o mapa-future man siya galing sa present, tama. Alam niyo po, sinagot ng Panginoon. Ang tanging sinagot po ng aking Panginoon na si Jesus, na pinanampalatayaan ko noon pa, ay sumagot siya sa John chapter 14 din, verse 26. Kung ganun po, kung kasama niyo si Jesus, dapat makitaan ko ang Christ-like attitude na nagmumula sa ating pong vine, which is Jesus Christ. Tama po ba na kapag nagsalita po kayo, makitaan ko kayo ng Christ-like attitude? Tama yun, kapatid. Alam mo, si Kristo, ang kanyang turo, it's
compilation of all angles of truth, as you have said. Kung ikaw ay titingin lang sa isang anggulo, maaari magkamali ang pagkatingin. Titingnan mo sa lahat ng anggulo. Si Kristo kasi, kung mangaral, lahat ng anggulo ng totoo, sinasabi niya. Meron siyang sinasabi with all humility. May pagsasalita siyang napakamababa. May pagsasalita naman siya na nagre-rebuke siya. Yung sinusupalpal niya yung mga pagkakamali ng mga tao. Kagaya nung sinabi niya sa mga gusto siyang tuksuhing mga Saduseo sa 29 ng Mateo. Sabi niya, nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Minsan, ni-rebuke niya yung mga nagdudunong-dunungan ng mga iskriba at mga pareseo, pati Saduseo. Meron naman mga pagkakataon, nagagalit siya dahil may mali siyang nakikita. Kaya gumawa siya ng latigo, pinagtataboy niya yung mga nagtitinda ng mga kung ano-anong kalakal sa loob ng templo. Ayan ang mga Christ-like attitude na dapat mong makita sa mangangaral. Pero kung ang mangangaral hindi marunong sumigaw, walang Christ-like attitude yon. Si Kristo kasi sumisigaw eh. Si Kristo nagpapakumbaba. Si Kristo nagsasalita ng mabuti, ng masakit. Kung minsan, ang ganyan ng kanyang mga pagsasalita. Pakinggan mo ang turo niya sa mga apostola sa Tito 1:13. Basahin natin nga, kapatid na Luz. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Tamo, yung Christ-like attitude na dala-dala ng mga apostol, marunong silang sumaway na may kabagsikan. Makanano na kasi keng kapampangan yan? Patutong iti tune, king uli na niti, sabyanan mong mga taram, balang kumayap king kasal pantayanan. So, Kristo biyasa yung manyabing mga taram, no, kapatid Rodel? Opo. Yan ang Christ-like attitude. Kaya kung titignan mo si Kristo sa lahat ng anggulo ng pangangaral ng totoo, makikita mo isang anyo na pagka masasama ang kausap, pagka ang kausap matitigas ang ulo, nagagalit siya. Pag ang kausap naman niya isang propesor, marunong din siya makipag-usap sa propesor. Ang totoo nga, sinasabihan niya ng masakit yung propesor eh. Nung kausapin siya ni Profesor Nicodemo, basahin natin ang Juan Kapitulo 3, sinabihan niya ng masakit itong si Profesor Nicodemo eh. Ang sabi niya sa Kapitulo 3, versikulo 10, ganito. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Giro mo, guru ka pa naman ng Israel, hindi mo naiintindihan. Jesus may kibat yat, sinabi na kaya, ikang maestro king Israel, mo atalas ta simbagay te. Ning ginutay so Kristo. Kaya alam mo si Kristo, kung titingnan mo yung Christ-like attitude na sinasabi mo kapatid, in all angles of truth, he can scold the person, pwede niyang pagsabihan yung mali. Ang totoo, pinupuna niya, pati yung mga nagbabanal-banalan lang eh. Pakinggan mo sa 23:23 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan na dili ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Sa 27, kapatid na Luz, si Kristo rin may sabi niyan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Tamo, marunong siyang magsalita ng diretsahan. Sa aba nyo, mga eskribas at pariseo, mapagpaimbabaw, mga ipokrita kayo, ganon. Something like that. So, if you are going to look at Jesus Christ in all angles of truth, He is a man of peace, He is a man of justice, He is a man of distinction. He can also scold somebody
or talk sharply to a person, yan ang angels of truth. Ngayon, masasabi ko ganito kapatid, sabi mo kasi kanina nagtatanong ka sa Diyos at humahanap ka na kailangan may sumagot sa tanong mo na eksakto. Ngayon, ang sabi mo, sinagot ka naman. At ang binasa mong talata, tama naman yun. Yung nasa Juan, susuguin niya ang Espiritu Santo para magturo at magpaalaala ng lahat ng mga bagay. Pero alam mo kapatid, ang Espiritu Santo, hindi siya nagtuturo mismong maririnig mo. Kumakasangkapan ng Diyos ng tao para sa pamamagitan ng tao, natuturuan ng Espiritu Santo, yung kapwa-tao naman makaalam. Pakinggan mo ang pagsasalita ng mga lingkod ng Diyos kasi, udyok ng Espiritu Santo yan gaya ng mga apostol. Sa isang talata ng Pedro, ganito po ang ating mababasa sa 2 Pedro 1:20. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagkapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan, basahin natin sa Kapampangan niyang 2 Pedro 1:21. Uling kapilanman alang ula, ami padala king kaburyaning tao. Nung eding tao, minya bilang ibat king Dios, king kimut ning Espiritu Santo. So, aliwa yung Espiritu Santo mismo, yung pakiramdaman mo. Kasi, eman damdaman ng siwala na ng Espiritu Santo materially or physically Kumakasangkapan ang Diyos ng tao na magsasalita sa udyok ng Espiritu Santo. Ding tao nga na, minya bilang ibat king Diyos, king kimut na ning Espiritu Santo. So may kakasangkapaning tao para yung aral ng Diyos na iniuudyok ng Espiritu Santo makarating sa marami. Ganon ang aming paniniwala, kapatid. At pagka ikaw ay may kasamang Espiritu Santo sa pagsasalita mo, alam mo, pati yung masasama ay pupunahin mo 16:8 ng Juan. Pakinggan nyo nakasulat. At siya, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Ayan. Kasi pag yung pinangakong Espiritu Santo, pagdating nun, ang sabi niya, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tamo, pagka may Espiritu Santo dumating na, yung Espiritu Santo nanunumbat yun sa sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at saka sa paghatol. Kaya hindi naman ang maririnig mo, pag ang Espiritu Santo ang nagpapakilo sa isang mangangaral, hindi naman ang maririnig mo puro parang banayad, di marunong magsalita ng medyo magaspang, hindi ganon. Ang may kasamang Espiritu Santo, gaya ni Pablo, gaya ng mga apostol, nagsasalita yan ng masakit para sa mga taong masasama. Sapagkat utos ng Diyos yun Yung mga taong lapastangan, ay dapat saktan mo ang mga taong lapastangan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganun lang naman yun alam mo, yung isang piksa na walang mata, ay hindi nakukuha sa pahimas-himas yun. Kung himas-himas lang, hindi makukuha yun, hindi lalabas ang mata nun. Yung piksang walang mata, para yan wag maglipat-lipat. Ang kailangan dyan yung piksay buksan mo, masakit yun. Para lumabas yung mata at maalis yung masama na nana. Ano ibig kong sabihin? Hindi pare-pareho ang paraan ni Kristo. May paraan siyang para siyang nagmamakaawa, kagaya nung 23:37 ng Mateo. Merong paraan naman siya na siya ay gumagamit ng lakas, ng power, gaya nung makikita sa Juan Kapitulo 2, nung ipagtataboy niya sa loob ng templo yung mga lapastangang mga tao na ginagawang bahay kalakal, yung bahay ng aking ama, sabi niya. At meron siyang paraan na nanunumbat siya sa mga pagpapakunwari o pagpapaimbabaw kung titingnan ko yung sinabi mo, basing on what you are saying,
really the truth must be looked at all angles. Not only at all angles, but from top to bottom and at all angles. Pati yung ibabaw, pati yung ilalim. Yun kasi ang paraan ng paghanap ng totoo, yung sinasabi sa Efeso. Pakinggan mo ang nakasulat doon, kapatid. Sumasang-ayon lang ako sa sinabi mo, pinakikita ko yung hindi mo sinabi. Nasa Efeso, ganito ang ating mababasa. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim. Sa lahat ng anggulo yan, sa lahat ng dimension, no? Opo. Yung luwang, yung haba, yung taas at lalim. Ganyan ang dapat nating maging pagkakilala sa hiwaga ng ating Panginoong Kristo. All angles of truth must be looked upon. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, isa ganito, huwag kang manghawak na ikaw mag-isa matututunan mo lahat. Meron talagang kinakasangkapan ng Diyos para magturo sa kapwa. Sabi nga ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya. At mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Yan. Blessed and happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Sinasabi sa Biblia, meron talagang magiging kasangkapan ng Diyos. You will not discover everything by yourself. May kakasangkapanin ng Diyos sa mga panahon, kagaya ni Moises, sa panahon ni Noe, si Noe, sa panahon ni Abraham, si Abraham, sa panahon ni David, si David. So meron talagang isang tao na ginakasangkapan ng Diyos para malaman ng tao yung katotohanan. Yon, hindi yan nakukuhang lahat sa pansarili, kapatid. Ganyan ang ating nalaman sa anggulo ng katotohanan. And that is what I want to share to everybody. Ngayon, kung ikaw yon, dapat meron ka rin palatandaan na ikaw pala yung pinagpaunawaan ng Diyos, ikaw ang nakasumpong ng karunungan, dapat ang mga tao na hikayat mo na at iyon ang naakay sa totoo. Kasi it will be too late pagka ngayon ka palang mag-uumpisa, natutupad na lahat yung hula ni Kristo, and you are just starting to read the Bible and investigate, time will be wasted. I believe that God has His own ways to be understood by man. We are not injecting anything from ourselves. We are just believing what God says in the Bible, that before the coming of our Lord Jesus Christ, there will be men of wise understanding that will be instrumental in the winning of souls, as prophesied by the prophet Daniel, chapter 12, verses 9 and 10. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. What will the wise do? Verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Amen. Ayan. Kung yung mga masusumpungan sa mga huling panahon na mga wise o mga pantas, magpapabalik loob sila ng marami sa katwiran. Pero at this point in time, kung nag-iisa ka pa lang, wala ka pang napapabalik sa katwiran, kapatid, medyo huli na ang dating mo. Kaya naniniwala ako, maaaring may nauna sa'yo na kinakasangkapan ng Diyos para magpabalik ng tao sa katwiran. Yun ang hinulaan ni Daniel na sa mga huling araw, mayroong mga wise, mga taong pantas, kakasangkapanin ng Diyos para yung marami ay ma-purify, madalisay, masubok, mapabuti, kakasangkapanin sila ng Diyos para magpabalik ng tao sa katwiran. Mabuti basahin din natin sa 12:9 hanggang 10 at sa kaking 3 ning aklat ng propeta Daniel. At sinabi na, umekakingke kang lakad, Daniel, uling ding amano, mi kabatla,
at mitatakan ang gaking panahon na ning kawakasan. Dakala ding linisan at paputyan at dalisayan. Dapot ing marawak, dapat yang dewakan. At alaka ring marawak ang makatalastas. Dapot ding biyasa at alastas da. Nanunggawan da rin biyasa, 3. At detang biyasa, sunlag lang antimo ing aslag ning kalaganapan. At ding pepabalik karing dakal king katuliran, aantimo ding batwin king kapilan at kapilanman. See? Detang biyasa, sunlag lang ang timong aslag ning kalaganapan at papagbalik la karing dakal king katuliran. Yan po ang sinasabi ng Biblia. So, hanapin natin yung hinuhulaan ni Propeta Daniel na sa mga huling araw, sa malapit na pagwawakas, mga taong pantas na makakaunawa ng salita ng Diyos at ipagbabalik nila sa katwiran ng maraming mga tao. Yan po ang aming natutunan sa Biblia and we want to share all these things to you. Sa akin pong paniniwala, para makakuha po ako ng isang nagsasalita ng katotohanan, sinundan ko po yung sa John 14. Yung chapter na yun, hanggang 15, hanggang 16, na nabanggit doon po na meron akong assurance na hindi ko man nakikita ang Holy Comforter, which is the Holy Spirit, pwede ko siyang pakiramdaman. Ngunit, sa ngalan ni Jesus, na pwede po siyang magsalita ng katotohanan sa akin na merong talagang tunay na katugunan na hindi niya ako ililiko sa kaliwa o sa ilalim man. Hindi ko man nakikita ito, pero pwede ko siyang paniwalaan kasi sa ngalan siya ni Jesus. Mula noon po, sumandal ako rito sa Holy Spirit. Kasi hindi ko man siya nakikita, nararamdaman kong siya ay totoo. Galing siya sa heaven, ay sinend ng Panginoong Jesus because nagsisearch ako sa katotohanan. Ngayon po, sinundan ko siya sa Revelation. Itatanong ko po sa inyo later on, pagdating sa Revelation, nakitaan ko pa rin yung reason niya na kailangan pala ay makilala ko tong Holy Ghost habang ako'y namumuhay sa mundo. Sa paano pong paraan na dapat kong kilalanin. Kasi po, pagdating sa Revelation, sa last part o chapter 20 ng Revelation, nakasaad puro yung white throne judgment ng God. Doon po huhusga ng Diyos, pati si Satanas. Ang buong sanlibutan at lahat ng mga namatay, bubuhayin ng Diyos. Ngayon ako po natakot doon sa part na yon kasi nag-isip po ako, sino kaya ang aking maging Savior? Dito sa harapan mismo ng Diyos. Kasi dito sa white throne of judgment, kung ako ay isang supreme judge dito sa mundo, o nag-aaral ng mataas na pinag-aralan, dito hindi ko magagamit sa white throne of judgment ng God. Kaya nag-isip po ako, kailangan meron akong Savior dito. Nag-pray po ako sa Panginoon, at ang Holy Ghost siyang bumulong. Sabi niya, hindi ba natatandaan mo ba na si Jesus ang iyong pinanaligan na siyang way, truth, and life? At wala nang iba? So, pwede mo siyang sandalan. Hindi mo pwedeng sandalan ang sino man. Kahit sinabi mo pa dito na siya ang pinakamagaling na magsasalita rito sa mundo tungkol sa salvation, hindi mo pa rin siya pwedeng sandalan sapagkat hindi siya perfect. Palagay ko, kapatid, sa puntong ito, Dapat akong sumabat, ipagpatawad mo, ano? Labag na sa Biblia ang sinasabi mo na wala kang pwedeng sandalan at paniwalaan kahit na sino kundi ang Espiritu Santo. Mali yan sa Biblia, kapatid. Alam mo kasi kung ganyan ang mangyayari, baliwala na si Apostol Pablo. Baliwala na, hindi mo na siya pwedeng paniwalaan kasi ang Holy Spirit ka mo pinaniniwalaan mo. Pero kung totoong sa Holy Spirit ka naniniwala, dapat maniwala ka kay San Pablo. Hindi pwedeng walang tao na magiging kasangkapan ng Diyos para makakilala ka ng salita ng Diyos. Gaya ng mga apostol ng una. Kasi alam mo, si Kristo nauna pa, tapos nung pumanik na siya sa langit, isinugo ng Ama ang apostol na si Pablo para siya namang mangaral. Ang katunayan, siya nga ang nagtuloy nung naiwang trabaho ni Kristo .
Pakinggan mo sa Colosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y Ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. maging Ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Nakita mo, si Pablo nga ang nagtuloy eh. Sabi niya, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Pinupunan ko sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. So, kinasangkapan naman ng Diyos nung pumanik na sa langit si Kristo, kinasangkapan niya si San Pablo at ang mga apostol. Naging kahalili ng pangangaral ni Kristo. Sila ngayon ang tinuturuan ng Espiritu Santo, yung mga apostol. Pakinggan mo sa Gawa 1, 2 at 8. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Tamode, ang Espiritu Santo ang kinakasangkapan ni Kristo para magparating ng mga utos sa mga apostol. Ano naman ang sabi niya sa mga apostol? Sa 8, Sis Luz. Tatapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayan, lumalabas mali kang kapatid eh. Napakalaki ng pagkakamali mo. Sabi mo, wala kang taong masasandalan, wala kang taong pwedeng paniwalaan, Espiritu Santo lang. Eh lumalabas, di ka naniniwala sa Espiritu Santo. At yung nagbubulong sa'yo, hindi Espiritu Santo yung lumalabas. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, pagdating ng Espiritu Santo sa mga apostol, sila ang magiging saksi ng Panginoon para magpatotoo sa kanyang mga aral mula sa Jerusalem hanggang sa Judea, hanggang sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So hanggang Pilipinas, hanggang sa ampang lugar, may kakasangkapaning tao ang Diyos. Unang-una na nga ang mga apostol na silang unang-unang nangaral pagpanik sa langit ni Kristo, sila ngayon ang sinamahan ng Espiritu Santo para magsalita. Pero sasabihin mo, na binulungan ka ng Espiritu Santo, wala kang pwedeng paniwalaan, aba, mali yung bulong sa'yo. Kasi ang Espiritu Santo mismo ang nagpapa-alaala, nagtuturo sa mga apostol samantalang sila'y nangangaral sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Basahin natin uli ang 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan, hindi pwedeng walang tao eh. Ang tao nagsasalita buhat sa Diyos na naudyo ka ng Espiritu Santo. Eh, isipin mo nga, sabi mo, binulungan ka ng Espiritu Santo na wala kang pwedeng sandalan, wala kang pwedeng mapagtiwalaan. Aba, mali yung bulong sa'yo, hindi Espiritu Santo yung nagbulong. Kasi itong mga kinasangkapan ng Espiritu Santo na siyang ginaguide ng Espiritu Santo, mga tao ito eh. Hindi mo ba naintindihan, kapatid, lahat ng salita sa Biblia na isulat through the inspiration of the Holy Spirit? Kahit yung mga salitang masasakit, isinulat yan sa inspiration ng Holy Spirit. Kaya nga ang sabi dun sa Apokalipsis, ang may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. O di talagang ang Espiritu nagsasalita. Yan ang dapat nating makita. At gumagamit siya ng tao para yung salita ng Diyos makarating. Mali naman yung sinasabi sa'yo nung sabi mo, Espiritu Santo bumubulong sa'yo. Wala kang pwedeng pagtiwalaan tao. Abe, ikaw ba naman marunong ka pa ba kay Kristo? Si Kristo nga nagtiwala rin sa tao eh. Di ba?
Meron siyang mga taong pinagtiwalaan niya ng aral. Pakinggan mo sa 2 Timoteo 2:2. Ganito nakasulat. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Nagtitiwala ba si Kristo, kapatid na Luz? Nagtitiwala po. Kanino niya ipinagtiwala ang aral niya? Doon po sa mga tapat. Tao ba o anghel? Tao po. Hindi naman Espiritu Santo lang ang pinagtiwalaan ni Kristo eh. Mga taong tapat na binigyan niya ng karapatang makapagturo rin naman sa mga iba. So yan ang sinasabi ng Biblia at yung mga salitang yan nasulat sa udyok ng Espiritu Santo. Huwag kang magmaligaw kapatid, naawa ako sa'yo. Yung bumubulong sa'yo, hindi Espiritu Santo yun. Yung nagsabi sa'yo, wala kang pwedeng pagtiwalaan tao, hindi Espiritu Santo yun, Espiritu ng demonyo yun. Ang masasabi ko sa'yo, ang Espiritu Santo mismo, may mga pinagtiwalaang tao para makapagturo ng aral ng Diyos sa iba. Yun ang sinasabi sa Biblia. Imposible pong lumabas ang salita ng Holy Spirit sa air o sa elements ng air. O, tinan mo, kapatid, mali na naman sinabi mo na imposibleng lumabas yung salita ng Holy Spirit sa elements ng air. Alam mo, kapatid, ang tao, meron tayong sense of sight, meron tayong sense of hearing, meron tayong sense of smell, may sense of touch, etc. Ang lahat ng mga senses ng tao, pwedeng yan ay kilusin ng Espiritu Santo. Pwedeng yung Espiritu Santo, akayin ka para makinig ka sa isang tao. Ang tinig ng Espiritu Santo, maririnig mo sa tao. Yung tao ay kakasangkapanin ng Diyos, ng Espiritu Santo, para pakinggan mo. Kaya maririnig mo yung tinig ng Espiritu Santo kasi siya yung nag-uudyok doon sa tao eh. Pakinggan mo sa isang talata ng 1 Pedro 1:12. Basahin natin. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Kita mo? Yung Espiritu Santo sinusugong mula sa langit, pumupunta naman dun sa mga taong nangangaral ng Ebanghelyo. Paano mo ngayon sasabihin na imposibleng marinig ng tao sa ere ang pangangaral ng Espiritu Santo? Yung palang tao na ginagamit niyang mangaral, yung pala inuudyok ka ng Espiritu Santo sa pangangaral. So, yung maririnig mo dun sa tao, udyok ng Espiritu Santo yun, tinig ng Espiritu Santo yun. Ulitin mo, kapatid na Luz. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kita mo, yung pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo yon. Kaya pag may nangangaral ng buong aral ng Ebanghelyo, walang banto, walang bawas, walang labis, walang kulang, yung totoong aral na buong buo, nag-uudyok doon Espiritu Santo. Pag nakinig ka ron, ang napapakinggan mo, tinig ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi sa Biblia. Ang akin po itatanong, Brother Eli, paano po natin malalaman ng isang tao ay nabautisma na ng banal na espiritu? Makikita nyo po sa kanya yung manifestation ng Holy Spirit. Ang palatandaang nabautismuhan na siya ng Espiritu Santo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung nasa Galacia 5:22. Pakinggan nyo po. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaabuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Basahin po natin yan sa Kapampangan. Dapot imbunga ng Espiritu, yaing lugod, tula,
kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kamong loob, pamangawat king sarili, salang karing bagi adeti alang kautusan. O yan po, abalo mo na nung at may binyag na king Espiritu Santo, atinen lugod, tula, kapayapan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan, kamong loob, pamangawat king sarili. Pero nung manakit kang tao, aldot bengi malasing ya, alayan pamangawat king sarili, ay pa may binyag king Espiritu Santo ita. Siguro, liku ba na yung Espiritu ng demonyos ita? Isipan mong manibat Lunes hanggang Domingo, aba kang pombengi, maglasing ya. At yung makababad ken sugalan, at yung keng miyayaliwang kalayawan ng pondewakan, la po may binyag deta king Espiritu Santo. Makanyan la po rin kay raklan ngayon eh. Magpakunwari lang, abereng Espiritu Santo, pero alalakitang kalam ang makasulat ken Biblia. Makababad la ken pitutulanan ng biye. Nga ning kasulatan, detang babyera yung sarili raking pitutulan, mete labis taman mabyela. Makasulat siya ken 5:6 ning mumunang Timoteo. Dapot sang babyena ing sarili na king pitutulan, meteya, bistat mabyeya. Meteya, alayang Espiritu Santo ng Diyos. Kasi makababad niya ken pitutulan, ken kalayawan, ken miyayaliwan dewakan. Yan. Emo sabing, ita may binyag na king Espiritu Santo. Uling alayang lugod, alayang pamangawat ken sarili, alayang pamagpakumbaba, kababan, etc., etc. Yan po yung manifestation. If the Holy Spirit is within a person, that will manifest in him. Galatians chapter 5 verse 22, it says, and we read, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against that, there is no law. sa Kastila ang pagkakasabi diyan, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yan po ang sabi ng Biblia, kapatid. Sa Ilocano, anawari ken, ngem tibunga ti Espiritu ayat, rag-o, talna, mabayag a panagitured, kinaanos, kinalaeng, kinamanagtalek, kinaemma, panagtepel. Ayan. Sa Kapampangan nga nakin, imbunga na ning Espiritu, tula, lugod, kapayapan, kapibabatan, ganaka, etc. Sa Bisaya ang pagkasabi diyan, apan ang bunga sa Espiritu, maokini, ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapailubon, pagka mahinuklogon, pagkaayo, pagka matinumanon, pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon. Yan. Yan po ang sabi sa Biblia, kapatid. Kaya makikita mo, pag ang isang tao may kasamang Espiritu, nabautismo sa Espiritu, meron siyang tula. Tula, makahinggil king Espiritu. Matulayang makiramdam, matulayang magdalit, matulayang tutupad king aral, matulayang gagawang mayap, matulayang gagawang kapibabatan king biyena, atin niyang peace, atin niyang kapayapan, atin niyang ganaka, atin niyang kayapan, atin niyang katapatan, o rin, deng manifestasyon na atin ng Espiritu Santo ing meto nga tao. Yan po yung makasulat kay Biblia. Pati ang tao, anti mo yung meto nga kasabi ta, wala yung paniwala, nung ngayon sarili na, alayang Espiritu Santo ita. Yan po ita. Maraming salamat po, Brother Eli. Sa totoo lang po, Brother Eli, ako po masayahin ko po. Kaya lang po kuminsan, umiiyak din po ako pag po ako'y nananalangin sa Panginoon na meron ako pong hinihingi sa Kanya. Umiiyak po ako talaga, Brother Eli. Mabuti po yung umiiyak. Si Kristo po kung manalangin, umiiyak. Mga apostol, umiiyak din kung manalangin. Kami rin umiiyak pag nananalangin. Minsan-minsan napapaiyak ka dahil nananalangin ka sa Diyos na meron kang takot at meron kang pagmamahal. Kaya napapaiyak ka. Hindi naman masama yung napapaiyak eh. Minsan yung pagkaiyak ng tao, nanggagaling yun sa isang nagsisisim puso o kaya repentant siya. Nasa Biblia po yun, 51:17, pakinggan nyo.
Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Sa Kapampangan, ang sabi diyan, Dingdaon king Dios, yaing metong a espiritong magugulo. Ing metong agulo at magbitkil a puso, O Diyos, eme libakan. meto nga espiritong magbitkil, meaning sisisi, meto nga pusong magsalibatbat nga nawari, managulele. Ang Diyos nelibakan. Yan po yung makasulat. So, okay lang po yun, nananalangin tayo, napapaiyak tayo, okay po yun, kapatid. Itatanong ko lang ko kung halimbawa, pagkagising ko sa umaga or before ako matulog, hindi ako nagdarasal, kasalanan ba yun? Alam mo kapatid, pag alam mo yung mabuti at di mo ginagawa, kasalanan yun. Santiago 4:17. Nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo namang mabuti yung manalangin, magdasal, hindi ka nagdadasal, natulog ka, hindi ka nagdadasal, pagkagising mo may sakit ka na, o kaya baka hindi ka na magising. O kaya naman, baka natutulog ka merong nawala ng prenong truck, yung bahay mo pinuntahan, merong ganun mga pangyayari. Mabuti na yung bago ka makipag-usap ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, magpasalamat ka, at magtagubiling ka. Sandali lang naman yun, di naman matagal. Luluhod ka sandali sa isang lugar na walang nakakakita sa'yo, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa iyo sa baghapon. Tinawid mo ako at ang aking sambahayan, ang aking pamilya. Binigyan mo kami ng aming pangangailangan. Sana po patawarin mo yung nagawa naming mga kasalanan sa araw na ito. At sa aming pagtulog, samahan mo po ako at ang aking pamilya. Ilayo mo po kami sa mga karamdaman, sa mga disgrasya, at sana bantayan mo kami. At kung loloobin mo, Panginoon, magising kaming masigla, may lakas sa kinabukasan. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Pagkagising mo naman sa umaga, mananalangin ka uli. Panginoon, salamat po sa magdamag na pagbabantay mo sa amin. Sa araw na ito, maghahanap buhay po ako, lalabas ako, hahawak ako ng manibela, magmamaneho ako, hawak ako ng eroplano, kaya hahawak ako ng makina. Sana po samahan mo ako. At samantalang ako'y wala, pakibantayan mo po ang aking sambahayan, ang aking may bahay, ang aking mga anak. Sana makasumpong kami ng biyayang mula sa iyo na makapagpatuloy kami sa pagkilala sa iyo at sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Sandali lang naman yun kapatid. Alam mo nang mabuti yung manalangin, utos ng Diyos kasi yung manalangin, araw at saka gabi. Tapos hindi ka nananalangin, kasalanan mo sa Diyos yung pag hindi mo ginagawa. Yun ang nakasulat sa Biblia, kapatid. May oras pa po to? Alin? Yung pananalangin, halimbawa, o kaya naman, ilang beses dapat sa isang araw? Ang pananalangin sa araw at gabi, nananalangin ng mga lingkod ng Diyos. Pakinggan mo kay Timoteo, ang sabi ni Pablo'y ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking panununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayan, gabit araw na dumadaing ang mga Kristiyano. Aldo at Bengi. Pamanigapu, Bengi at Aldo. Ayan, kaya kami, kung manalangin kami sa umaga, pagkagising, bago gumawa ng anumang bagay, nananalangin. Sa gabi, bago matulog, nananalangin kami uli. Sapagkat yun ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos ng una. Sa 18:7 ng Lucas, ganito nakasulat. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. Ayun, yung mga pinili ng Diyos, nananalangin sa kanya araw at gabi. Yan. Napakaraming talata sa Biblia na mapagbabatayan na ang mga lingkod ng una nanalangin sa Diyos araw at gabi. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, hindi nabubuhay kang may patayasan.
one of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a Even if preacher it's- now in this time who is leading in details all the answers to Who is Christ? Is He God or man? May dating God. Yung sa Diyos. Yun ang dati. Jesus is the King of Kings. Se o Senhor mesmo, o ser dele, está em todo lugar, porque é necessário para a sua The church must be called the church of God. Kasi klaro, He that is of God heareth God's word. cuerpo es iglesia. That's why we come here to study and learn and investigate.